Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Ray Sosito ng CRC Calamba Daughter Church at narito po tayo sa programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Ama sa Langit, sinasamba at pinupuri ka namin. Samahan mo po ako upang maipahayag ang bawat isang malakikinig ang mensaheng nais mong maparating sa amin sa umagang ito at magkaroon ng application sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Ngayon naman po, basahin natin ang mga Hukom 7:19-23 na may pamagat na God strike the army of Midian with a surprise attack. 19. Maghahating gabi na, halos kapapalit pa lamang ng pangkat ng tanod nang sina Gideon ay makalapit sa isang kampo ng mga Midianita. Hinipan nila ang kanilang mga trompeta, sabay basag ng mga dala nilang banga. 20. Ganun din ang ginawa ng dalawang pangkat. Hawak ng kanilang kaliwang kamay ang sulo na nasa kanan naman ang trompeta habang sumisigaw ng tabak ni Yahweh at ni Gideon. 21. Bawat isa hindi umaalis sa kanyang kinatatatiwan sa paligid ng kampo, samantalang nagsisigawan at nagkanya-kanyang katakbuhan ang mga nasa kampo. 22. At habang walang tigil sa pag-ihip ng trompeta, ang 300 Israelita pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo. Kanya-kanya silang takbo tungo sa Serera hanggang Betseta, Abel Mehola, malapit sa Tabata. 23. Pinatawag ni Gideon ang mga kalalakiang mula sa lipin ni Naphtali, Aser at Manases at pinahabol sa mga ito ang mga Midianita. Sa talatang ito, pinakita kung paano ginamit ni Gideon ang 300 na lalaki ang mga gamit tulad ng trompeta, banga at ilaw para guluhin ang kanilang mga kalaban. Sa verse 19, pinakita dito ang pagsunod sa tamang panahon at plano ng Diyos. Hindi lamang sila pumili ng kahit anong oras, kundi may pinili ng Diyos sa tamang oras para sila ay umatake. Pinili nila kung kailan sa kalagitnaan ng gabi, kung kailan kapapalit pa lamang ng mga tanod na nagbabantay. Tulad na lamang sa sinabi na Ecclesiastes 3:1 na may panahon para sa lahat. Ibig sabihin, hindi random ang galaw ng Diyos. Strategic ang timing niya, sakto kung kailan pinaka-epektibo. Sa verse 20, pinakita dito ang pagkakakaisa at pagsunod ng mga tauhan ni Gideon, maging ang kanilang pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng sabay-sabay nilang pag-ihip ng trompeta, pagbasag ng bangat at pagsigaw. Naipakita nila ang pagkakakaisa at dahil dito ay naging effective ang kanilang strategy. Sumigaw din sila ng para sa Panginoon at kay Gideon. Ipinakita nito ang kanilang matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos bilang tunay na pinagmumulan ng tagumpay. Sa panahon ngayon, mahalaga rin na may pagkakaisa at matinding pananampalataya ang pamilya, simbahan o grupo para magtagumpay. Kapag iisa ang layunin at direction, mas magiging epektibo. Sa verse 21-22, pinapakita ang paglaban ng Diyos para sa kanyang bayan. Sinabi dito, tumayo lang sila sa kanilang pwesto habang nagkakagulo ang kalaban. Hindi sila lumaban, bagkus ang Diyos ang kumilos para sa kanila. Ipinangyari ng Diyos na maguguluhan ang mga Midianita at sila ang nagpapatayan. Sinabi nga sa Exodus 14:14, ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. Tulad ngayon, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, kailangan na nating ay manindigan at tumayo dahil andyan ang Diyos para lumaban para sa atin. Sa verse 23, sinabi na pagkatapos kumilos ng Diyos, sumunod naman ang mga tao sa panamagitan ng paghabol nila sa mga kalaban. Pinapakita dito na may part din tayo at iyon ang mga pagsusunod at kumikilos kapag oras na. Sabi nga sa James 2:17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Hindi lang tayo dapat nag-iintay, bagkus kapag may opportunity na binigay ang Diyos, kailangan nating gumalaw. Kung may binigay na direction,
kailangan din nating sumunod. Bilang konklusyon, pinapakita natin ang mga birth na ito na hindi nasusukat sa dami o lakas ng pagtatagumpay. Hindi mahalaga kung gaano kaliit o kahina, bagkus ang mahalaga ay ang pagsunod sa plano ng Diyos, pagkakaisa, matibay na pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos ang lumalaban para sa atin. At dahil kahit imposible, kaya nga posible ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa mensaheng ibinigay mo sa amin sa umagang ito. Salamat dahil sa mensahe mo, pinapaalala mo sa amin na ang tagumpay ay laging nagmumula sa iyo at hindi dahil sa aming sariling lakas. Tulungan mo po ako, kaming magpagtagumpayan anumang hamon ng buhay. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa, Tinapay Mula sa Langit. Lagi po nating panignayan ang salita ng Diyos upang lubos nating maunawaan ito. Muli, niyo po kaming samahan bukas ng umaga at huwag niyo rin pong kalimutang i-share upang marami ang makakarinig nito at makakilala sa ating Panginoong Hesus. Muli po, magandang umaga and God bless us all.